Wasak ang isang taxi matapos mabagsakan ng nabuwal na puno sa Quezon City. Dahil po yan sa lakas ng hangin dala ng bagyong Opong. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa Baseco sa Maynila na isa sa mga binabantayan ng local government dahil sa dami ng residente sa tabing dagat, parang ordinaryong araw lang. Halos buong maghapong makulimliman langit, may kalakasan ng hangin. Kaya marami ang naglilibang sa Baseco Beach. Pero ang lokal na pamahalaan, naghahanda sa mga posibleng pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha. Si Manila Mayor Isko Moreno nakipagpulong sa City Risk Reduction Management Office. Handa na raw ang kanilang mga evacuation center, pagkain at inumin para sa mga lilikas at mga gamit pang rescue. Tiniyak ng LGU na gumagana lahat ng pumping station, maliban daw sa Sunog Apog Pumping Station na iniimbestigahan sa posibleng anomalya. 24 pumping station in the north of Manila and 14 in the south of Manila. Lahat naman na gumagana. Sa Damka naman na di bateriyang pumping station. Huwag kayong mag-alala, may bateriya. Nag-set up din ng mobile pump ang MMDA sa Ross Boulevard para mailabas ang tubig mula sa mga drainage patungo sa Manila Bay. Ito po ay isang mobile pump na may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang isa pong ganito ay kayang magpuno ng 1.5 Olympic-sized swimming pool sa loob ng 1 oras. Kung may 10 kang ganito, para kang may isang pumping station. Alam ni Mang Tomas na may paparating na bagyo. Pero ang pinaghahandaan niya, hindi ang hagupit ng alon, kundi ang kalam ng kanyang sikmura. Kaya hinango na niya ang ginawa niyang uling para maibenta na. Wala pa raw sa kalahati ang maisasalba niya bago dumating ang bagyo. Sanay na siguro sa... sanay ka na? Oo. Tuwing bagyo, dito na rin eh. Pag huminto ako, maabuti namin. Sa Cubao, Quezon City, nabagsakan ng nabuwal na puno ang isang nakaparadang taxi. Wasak ang bubong at pinto ng sasakyan, pero ligtas naman ang driver nito. Agad ding pinutol at inalis ang humambalang na puno at nasirang taxi sa kalsada. Basta nung nakatayo ako doon sa tabi ng taxi ko, biglang lumagasa na puno, mga pagitan ko, 1 dangkal lang sa ulo ko. Na-report na raw ng driver sa kanyang operator ang nangyari. Ayon sa pamunuan ng Araneta City, nabuwal ang puno dahil sa malakas na hangin dala ng bagyong Opong. Anila walang nasaktan sa insidente at nagpaabot na sila ng tulong sa taxi driver para mapaayos ang kanyang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. May mga nasirang bahay sa Bicol Region dahil sa paghagupit ng bagyong Opong. 3 ang naitalang nasawi sa Masbate. Saksi, si JP Soriano. Bago pa maglandfall sa lalawigan ng Masbate ang bagyong Opong, ganito na kalakas ang ulan at hanging dala nito sa Masbate City mula hating gabi hanggang kaninang madaling araw. Nang magliwanag, humambalang sa ilang kalsada ang mga natumbang poste at nilipad na yero. Pati mga nabuwal na puno, may mga nasira ring bahay at establishmento. Nawala ng kuryente ang lungsod, pero normal ang linya ng komunikasyon. Sa bayan ng Batuan, matinding pinsala ang tinamo ng simbahang ito. Bumagsak ang kisame ng Parish of Immaculate Conception at tinamaan ang mga evacuees sa loob. Inaalam pa kung ilan sa kanila ang nasugatan. Malalakas na hampas ng alon ang bumungad din sa mga taga-Dimasalang. Nasa 100 pamilya ang inilikas. Pinakamarami ay mula sa Barangay Suba. Sa bayan ng San Jacinto, nagsasagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Batay sa initial report ng PDRRMO at CDRRMO ng Masbate, 3 ang kumpirmadong namatay sa pananalasa ng bagyong Opong, 1 sa Monreal at 2 sa Masbate City. Mahigit 10 ang nasugatan at nagpapagaling pa sa ospital. Nagtamo sila ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, gaya ng ulo, paa at dibdib, matapos mahagip ng sanga ng bumagsak na puno.
Tinatayang 26,000 residente ang apektado at nasa evacuation centers ayon sa Masbate PDRRMO. Patuloy ang pagsusuri sa lawak ng pinsala ng bagyo sa buong lalawigan. Pero umaapila ang lokal na pamahalaan ng tulong tulad ng pagkain at tubig. Napulinan po items sa karaniwan natin hinihingi tuwing may mga sakunang ganito para shelter kits. Sa Bulan, Sorsogon, may mga palayang nasira dahil sa bagyo. Stranded sa Matnog Port ang daan-daang sasakyan tulad ng mga bus at rolling cargo. Hindi muna pinapayagang pumalaot ang mga mangingisda. Pasado alas 8 kaninang umaga nang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon sa Municipal Fish Landing sa Pioduran, Albay. Bawal din munang lumayag ang mga roro, kaya stranded sa Pantalan ang mahigit 150 sasakyan. Karamihan ay mga 10-wheel cargo truck na biyaheng pamasbate. Ang ilang stranded na driver nag-ambagan para sa pinaksiw nilang 1 piraso ng tulingan para sa pananghalian. Pero titipirin pa raw nila ito dahil posibleng hindi pa sila makabiyahe. Umagahan hanggang hapunan. Kasi pag hindi namin tipiran yan, sir, saan kami kukuha ng allowance? 5 araw na kami dito. Si Lino problemado dahil kulang ang perang ipapadala sa kanyang pamilya. Kami na mga trucker, pag hindi kami bumiyahe, wala. Gutom yung pamilya namin. May mga nagpuputol naman ng sanga ng puno sa daraga para hindi mahulog. Sa Ligao, inaayos na ang mga natumbang poste. Pinauwi na ng lokal na pamahalaan ang mga pinalikas na residente. Ang GMA Kapuso Foundation nakarating na sa Albay at sinisikap na makarating sa Masbate sa lalong madaling panahon. Sa lalawigan ng Catanduanes, mahigit 20,000 residente ang naapektuhan ng bagyo. Halos kalahati nito ay mga taga-bayan ng San Miguel. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa proseso sila ng pagberipika ng naiulat na 4 na nasawi sa Bicol Region dahil sa bagyong Opong. Mula rito sa Albay at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nanalasa rin ang bagyong Opong sa Visayas kung saan apektado pati ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Saksi, si Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Ramdam sa bayan ng San Roque at ibang bahagi ng Northern Samar pati Eastern Samar ang hagupit ng bagyong Opong nang maglandfall ito sa San Policarpo, Eastern Samar, alas 11:30 kagabi. Sa lakas ng hangin, tila matutumba na ang mga puno. Hinampas din ng alon ang baybayin sa Barangay Lawangan alas 2:03 na madaling araw. Agad nag-inspeksyon ang mga opisyal sa barangay para malaman kung tumaas ang level ng tubig o kung may daluyong o storm surge. Mga bangka ng mga tao dito, tinitingnan natin kung nasa safe na lugar. Kinumusta rin ang mga residenteng inilikas na sa mga paaralan. May 50 tao ring lumikas sa isang hotel. Pinakailangan po talaga na lumikas kami kasi marami din po yung mga bata. Siyempre ma'am, yung mga yung mga bahay nila malapit sa dagat. Pag ganyan may bagyo, dito sila pumupunta. Sa Palapag, Samar, aabot sa 125 ang inilikas sa barangay hall ng Barangay Paisud. Sa buong probinsya naman, mahigit sa 20 bahay na ang nawasak. Karamihan ay gawa sa light materials. Characterization ng hazard, no? Hindi naman kami tinamaan ng eyewall. Medyo yung damage ay slight damages po sa ilang towns like Lope de Vega, San Isidro and San Vicente towns, no? Ito yung track ng bagyo palabas ng Northern Samar. Walang nasaktan ng buwalin ng malakas na hangin ang 60 taong gulang na puno sa Barangay Makiwalo sa bayan ng Mondragon. Bandang alas 2, yung maglakas yung hangin, yun na damage. May mga natumba ring puno sa bayan ng Katarman. Gumamit na rito ng generator set ang ilang negosyo. Sa lakas kasi ng hangin, apektado ang supply ng kuryente sa Northern at Eastern Samar. Sa Ormoc, Leyte, pahirapan ang biyahe dahil sa lakas ng ragasan ng baha. Pumasok na ang tubig sa ilang bahay. Ilang residente at talagang hayop ang inilikas. Grabe. Mistulang ilog din ang ilang kalsada sa bayan ng Maasin. Bumigay na rin ang pader ng isang paaralan dahil sa ragasan ng tubig.
Aabot hanggang Western Visayas ang bagsik ng bagyong Opong. Sa Aklan, tila isinayaw ng malakas na hangin kasabay ng ulan ng mga sanga sa Boracay sa Malay. Hinambalos naman ng malalaking alon ang sikat nitong baybayin. Kagabi pa, suspendido ang biyahe ng mga bangka papunta at paalis ng Boracay. Kaya maraming stranded sa pier. Inilikas naman sa Karatig Barangay ang 8 pasyente ng Malay Hospital dahil sa baha. Sa Antique, mahigit 70 pamilya ang inilikas sa bayan ng Kaluya. Sa Balasan, Iloilo, may mga inilikas na sa tulong ng Lubid ang Bureau of Fire Protection. Hanggang dibdib naman ang baha sa Barangay Kanuan sa bayan ng Caris. Dire lang kami, kung magbaha, dire lang kami sa tiya ko kuwan sa babaw. May babaw man da. Mga bayo namon, pamakal kami sang amon lang ang kilanglanon. Nawasak naman ang mga bubong at kisame ng ilang taga-Pilar Capiz. Sus, pag nabot din namon sa pertahan, lumagapok gidason niya. Si Papa yung naka-atras, abot gidya sang kahoy sa ulo. Sa Cebu City, suspendido mula kaninang umaga ang biyahe ng mga barko papuntang Eastern Visayas. Stranded sa pantalan ang mga biyahero. Ramdam din ang masamang panahon sa Lazis, Siquijor. May umapaw rin na tubig sa Detour Bridge sa lungsod ng Canlaon. Pahirapan naman ang pagsakay ng mga pasahero dahil sa masamang panahon na naranasan sa Tagbilaran, Bohol. Sa bayan ng Naval, sa Biliran, rumaragasa ang baha sa kalsada sa gitna ng malakas na ulan. Para sa GMA Integrated News, Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hihilingin po sa korte na i-freeze ang mga ari-arian ng 21 personalidad na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. At ayon pa sa NBI, hiniling na rin na isyuhan sila ng Immigration Lookout Bulletin Order. Saksi, si Salima Refran. Mabigat ang paratang ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Saldico sa pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya, personal na raw siya nakapag-deliver ng mali-maletang may lamang pera na tinatawag nilang basura sa bahay ni Ko at sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Kapwa nang itinanggi ni Romualdez at Ko ang akusasyon. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa niya kahapon, kwestiyon ngayon. Ang notary public kasing nakapirma rito na si Attorney Pechi Rose Espera, sinabing hindi siya ang nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Palsipikado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Pinuntahan namin ang opisina ni Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag pero wala ito roon ayon sa staff na nakausap namin. Kailangan anyang makilatis ang background at record ni Gutesa, lalo't mabigat at seryoso ang mga testimonya nito. Sorpresa raw ang pagpipresenta ni Senador Rodante Marcoleta kay Gutesa kahapon at hindi man lang nag-abiso sa kanya bilang chairman ng komite. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Ang Department of Justice, inaalam na rin kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement. No-show raw si Gutesa sa usapan nila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ngayong araw. He wanted to enter the Witness Protection Program and I told him yesterday I'll be here at 9:30. Punta ka na para mag-usap tayo. In the end, I think he said na he can defend himself. Sa ngayon, hindi siya, no-show siya. So hindi na nagpunta NBI dito. Gumugulong na ang case build-up laban sa 21 isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Inirekomenda ng NBI na sampahan sila ng reklamong graft, malversation of public funds at indirect bribery. Isinumite na rin ang kanilang mga pangalan sa Anti-Money Laundering Council para hilingin sa Court of Appeals na i-freeze ang kanilang mga ari-arian. Hiniling na rin sa Bureau of Immigration na ma-issuehan sila ng Immigration Lookout Bulletin Orders o ILBO.
Kabilang sa mga nasa listahan, sina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Gayon din sina Ko at dating Senador Bong Revilla, pati na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ang mga dating engineer nitong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Wala naman sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya po hindi kasama si Representative Romualdez dahil hindi pa nga po na ipapasok yung Gutesa. Yes, yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. Pati si Makati Mayor Nancy Binay na iniugnay naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hinatiran umano niya ng pera. We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. We want to work with the ICI already about all of these people who have to be brought to court. Hindi naman daw isinama sa listahan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil may mga reklamo na silang hinaharap sa Ombudsman na inihain ni DPWH Secretary Vince Dizon. Subject na rin sila ng ILBO at freeze order. Itinuturing namang protected witness ang kondatistang si Sally Santos. She really wants to step out, tell the truth, and makikipag-coordinate siya sa lahat ng process ng DOJ and to settle all things. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Refra ng inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.